Kilala ang Pilipinas sa taglay nitong iba't ibang kultura, tradisyon at paniniwala. Mga paniniwalang para sa karamihan ay hindi maipaliwanag. Noong mga nakaraang taon, idiniklara ng Time Magazine ng Pilipinas na selfie capital of the world na nagpapatunay lamang sa hilig ng mga Pilipinong kumuha ng litrato. Ngunit paano kung ang nakuha mong litrato ay wala kang ulo? Sa barangay ng Katandaan, sa bayan ng Nasugbu, lungsod ng Batangas, nakilala namin si Judy. Hindi niya tunay na pangalan. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang nakakapangilabot na karanasan ang hindi niya maibahagi sa iba. At pilit niyang binabaon. Palaging kasali si Judy tuwing sasapit ang Flores de Mayo sa kanilang lugar. Walang taong lumilipas na hindi siya sumasali dito. Ngunit sa taong ito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, iba ang kanyang naramdaman. Tandang-tanda ko po noon May 28 ng umaga. Nagpe-prepare na ang lahat para doon sa gaganaping Flores de Mayo. Every year ko talaga siyang ginagawa. Nung time na yon, parang hindi naman sa ayoko siyang gawin. Nung tapos na akong make-upan, sinod na din sa akin yung sash na may nakalagay na Reyna Elena. Hindi ako masaya kahit alam kong magiging center of attraction ako ng mga tao since yun naman talagang pinaka-inaabangan sa ganong okasyon. Kilala si Judy ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang mahilig kumuha ng litrato. Ngunit ng araw na yun ay tila iba ang kilos ng dalaga. And then, nung tapos na nga kami picturean na magpipinsan, magtatropa, niyayahag nila kami magpicture. Pero hindi ko din alam kung bakit nung panahon na yon, kahit ako lang naman din ng mga tao, kilala ako ng mga tao bilang isang mahilig sa picture, laging sipaw sa Facebook. Nung time na yon, irritable talaga ako, ayokong isinasama ko sa picture kahit nakaayos naman ako. Kakaibang kilos at ugali ang bumabalot kay Judy ng araw ngayon. Ngunit bago pa man makuhanan ng litrato, ay napansin ng kanyang mga kaibigan na kakaiba kay Judy. Habang naglalakad kami sa gala, mga nakaparada kami, mga nakasud kami ng saya at saka ng barong, nagulat na lang din ako sa sarili ko kasi bigla akong napatigil doon sa isang lumang bahay na sira, doon sa isang sitio sa aming barangay. Nagpipicture lang ako pero hindi pa talaga yung naalaman na namin. Nakatulala siya doon sa may bahay, yun lang yun napansin ko. Matapos ang parada, napagdesisyon ng umuwi ng karamihan. At kasama doon ang kaibigan ni Judy. Pagkatapos ay napagdesisyon na nilang tingnan ang mga litratong kanilang nakuha. At nagulat sila sa kanilang nakita. Uwian na. Uwian na din kami sa bahay. Kasama ko mga tropa. Tapos chill lang kami. Nag-i-scroll kami ng mga picture. Tapos tanda ko pa noon. Nakita ni Parin GM yung picture. Pagtingin namin si wala siyang ulo nung time na yon. Ngunit laking gulat na lamang ni Judy nang biglang may tumawag sa kanya. Dala ang mga habilin na kanyang ikanigulat. Pinakita na nga itong sina Ivan, ibang kabataan din yan. Then sabi ko sa GC, forward lahat sa akin ng picture. Pagka forward lahat sa akin ng picture, doon ko lahat nakita. Then tinabagan ko ito. Pagtawag ko dito, itong nasa tala. Huwag ka nga alis dyan, pumunta ka sa bahay na malapit doon sa lola niya. Matinding pagkagulat, takot, at kabang naramdaman niya na matanggap ang balita. Bilang isa ito sa mga pinakakatakutang pangyayari ng mga tao, hindi niya napigilang maisip ang mga posibleng mangyari. And then, nung tinanong ko na, ano po bang nangyayari? Sabi niya, Neng, nakakunan ka ng wala kang ulo. And then ako, ang pumasok agad sa isip ko, hala, mamamatay na ba ako? Kasi diba, pag narinig niyo siya, na nakitaan niya na walang ulo, parang ang papasok agad sa isip natin na may mangyayaring masama, mamamatay.
Bilang isang Kristiyanong bansa, malaking parte na ng ating buhay ang pagdarasal. Anumang bagay ang iyong nararanasan, ito kalimitan ng ating pinupuntahan. Ngayon, kapag nangyari sa iyo yung mga bagay na yun, ang mabuting gawin, yung manalangin ka sa Panginoon. Ang gamot doon ay manalangin at magbasa ng Biblia. Parang ibig sabihin noon, malapit ka nang kunin ng Panginoon Diyos. Noon na pinakikita na sa iyo, may pangitain ka na. Pero kapag ikaw ay humihiling, pwede mo pa yung mabawi. O, taimtim sa sarili mo ang pagdarasal na nahiling ka sa Panginoon Diyos. Sa kultura ng Pilipinas, ang makuhanan ng litrato ng walang ulo ay may uugnay sa masamang pangitain o kamatayan. Isang signus kung tawagin ng karamihan. Maraming naniniwala na ang ganitong litrato ay nagdadala ng malas o sumisimbolo ng pagkamatay ng taong nasa larawan. Pagkarating ko, pasimula damit yan, hinubad ko. Hanggang sa sando-sanduhan at bra niya, hinubad ko as in lahat. Tapos paghakulat ko nga sa baywang niya, kasama na rin yun lahat. Tapos yun, pinasilab ko ultimo lahat ng suot. Base sa mga paniniwala, kailangan mo raw sunugin o ibaon ang iyong mga damit ng araw na iyon dahil kung hindi, ay mamamatay ang taong nasa litrato. Ang iyong mga damit at gamit ay isang paraan ng mga elemento na kumapit sa iyo, kaya't ang pagsusunog ng mga ito ay ang paghiwalay sa kanila. Lahat ng suot, pagkakita mo sa ganyan, tatanggalin mo lahat. Oo, ibabaw mo sa lupa, ililibing mo agad, yun ang kapalit. Matapos sunugin ang lahat ng kanyang gamit ng araw na iyon, pinagbawalan naman siyang matulog ng isang gabi. Nung gabing ayon, hindi nila ako pinatulog kasi may tendency daw na kung hindi man ako maaksidente, baka sa pagtulog nila ako kunin. So, may possibility na kinabukasan hindi na ako magigising. Ang bangungot sa kulturang Pilipino ay tinuturing na hindi lamang medikal, kundi may kinalaman din sa paniniwala sa mga espiritu o masasamang elemento. Sinasabi na kapag nabangungot ang isang tao, maaaring kunin ng mga masamang espiritu o elemento ang kaluluwa nito. Kaya ayun, hanggat maaari, pinipilit nila na nagising ako, namulat ako, to the point na yung mga katropa ko, mga kabarkada ko, sinasampal na ako, kinukurot na ako, kasi nga hindi ko naman din mapigilan ang sarili ko sa sobrang pagod na din. Kahit ako, naguguluhan din ako, kahit ako, natatakot din ako noon. Pero kasi, alam ko kasi na parang sila lang yan, mas malakas pa din dyan si Lord. Makalipas ang ilang mga araw ay nagdesisyon ng pamilya ni Judy na pumunta sa mga manggagamot upang bigyang kasagutan ang mga nangyayari. Iba-iba na ang nangyayari sa kanya at dinadala ko yan sa naik, sa balayang, pinapagamot talaga yan. Minsan ay gabi na kami. Hindi kami tumigil lang sa isang manggagamot. Actually, ilang manggagamot din ang pinuntahan namin. And yung isa pa nga, sinabi nila na magsimba daw ako sa 3 simbahan at yun ay sa lumang simbahan, sa bagong simbahan, tsaka sa Leyan. Gaya ng lahat ng bagay, kahit anong pilit natin, hindi pa rin mawawala na may mga taong hindi naniniwala. Mga taong tila ang interpretasyon sa mga nangyari at naranasan ni Judy ay iba. Upang kumuha ng profesional na opinyon tungkol sa litrato, kumausap ang aming team ng isang eksperto. Malabo. Nakikita niyo to, walang ulo, di ba? This is image distortion. So, ibig sabihin, dahil malabo ang camera o low quality, kaya nakuha na walang ulo. Tama, sobrang labo. Tingnan mo yung ibang black. This is super black and this is lighter black. So, pagpasok na dito, nawala yung ulo. Dahil yung dilim ay dahil yung mukha ng babae hindi nakuha sa sobrang dilim. So, makikita naman dito sa normal picture na sa sobrang dilim. And nag-blend lang yung mukha niya dito. So that's why nawala siyang ulo. Masakit nung una. Kasi sa totoo lang,
anong purpose ko? Bakit magagawa-gawa ko ng mga ganong kwento? Pero sa totoo lang, totoo naman talaga siya dahil hindi lang naman ako ang naka-experience ng ganon. Kaso nga lang, may mga tao talaga na, porket hindi sila naniniwala, ginajudge na nila yung mga nakaka-experience ng ganon na, yun nga, hindi naman totoo yan, nasa isip mo lang yan. Ayoko maghilingin, pero malalaman lang talaga nila yung feeling kapag naranasan na talaga nila. Napag-alaman din namin na hindi pala ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Judy ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Bilang batang laki sa bukid, naging malaking parte na ng kanyang kabataan ang mga ganitong bagay. Sa totoo lang, hindi na bago sa akin yung mga ganitong scenario since bata pa lang talaga ako, nakaka-experience na ako ng kakaibang bagay na hindi nararamdaman or hindi nangyayari sa ibang tao, sa ibang bata. Bilang batang laging mapag-isa, mahiyain, at ilang sa tao, naging mainit sa mata ng mga elemento si Judy. Hindi ko alam na meron na palang ibang elemento o lamang lupa na nanonood sa akin hanggang sa isang beses isinama nila ako sa lugar nila. Nung sinabi ko din na kailangan ko nang umuwi kasi hinahanap na ako ng magulang ko, pinayagan naman nila ako, inihatid nila ako sa bahay namin. Ngayon, nasabi sa akin ng mga nakakatanda or ng mga nanay at tatay ko na nakatulala lang daw ako nung mga oras na yon. Tapos, mula noon, may bigla-bigla na lang daw ako tatawa. Yung sobrang tawa talaga. Napansin nga namin na lagi siyang tumatawang mag-isa, naglalarong mag-isa, parang ayaw niya na may kalarong iba. Gusto niya palagi, siya lang mag-isa. Pag may pagkain siya, kailangan hindi lang para sa kanya yung pagkain. Like, hindi pwedeng para sa kanya lang yon. May pinaglalaanan din siya. Doon namin siya naobserbahan na, may kalaro to or may kausap to. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nagsimula ang paglakas ng kanyang koneksyon sa mga ganung bagay. Mga elemento, mga lamang lupa. Ang pangyayari kasi ngayon, parang nagka-okasyon sa bahay. So kinabukasan, nasa bahay pa yung video okay. Kumakanta siya. Ngayon napansin ko, patigil-tigil siya sa pagkanta. Tapos pagtingin ko sa kanya, inis na siya sa pagtawa na halos tumulo na yung luha, pulang-pula yung mata. Na yung liig niya, talaga yung ugat banila na sa pagtawa. So nilapitan ko siya, sabi ko, ining anong nangyayari? Bakit ka tumatawa? Umiiling lang siya, sabi niya, wala po. Ilang beses na ulit ang ganong pangyayari kaya't mapagdesisyon na ng kanyang mga magulang na dalhin si Judy sa manggagamot. Pero sa totoo lang, hindi naging madali ang pagpapagamot noon dahil ilang beses or ang dami na rin naming albularyo ang napuntahan. Mabibilang mo sa daliri ang tumanggap dahil madami din yung hindi tumanggap dahil sa nasabi nila hindi daw nila kaya. At ayun nga, dahil na rin siguro sa nangyayaring yon, nag-cause yun ng pagtigil ko sa pag-aaral. Hindi, yung paglapit sa albularyo, dalawang klase yan eh. Para ding may bad spirit, may good spirit. Mas mabisa pa rin doon. Kung may elemento, yung panalangin. Panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat yun, ang Panginoon ay Almighty God, makapangyarihan sa lahat. Sa mga nangyayari ng panong yun, pagdesisyon na ng mga magulang ni Judy na tumigil muna ito sa pag-aaral. Nagdesisyon talaga kami na patigilin siya sa pag-aaral dahil hindi na kasi biro yung nangyayari. Na halos gabi-gabi, hindi na siya natutulog. Magdamag siyang gising, naglalaro, tumatawa mag-isa. Kasi nga, bigla-bigla na lang akong tatawa ng malakas, which is hindi naman yun tama habang nagkaklase. Kaya nag-decide na lang din sila na tumigil ako. And ayun, kung saan-saan din ako nakarating, nakapunta ko ng Kerilao, Balayan, hanggang ilang parte na din ng Cavite at Batangas ang napuntahan ko. Pero walang nagawa yung mga manggagamot. Bilang bata,
Hindi nawala ang pagkalungkot ni Judy na kinailangan niyang pumigil sa pag-aaral dahil sa mga nangyayari. Hindi lang nalungkot, super duper nalungkot ako. Kasi hindi na nga ako magaling makisama, gusto ko na lang laging mapag-isa. Tapos nung comfortable na ako sa mga kaklase ko, kinailangan akong tumigil, edi panibagong pakikisama naman na naman. Hindi naging madali na magdesisyon na patigilin siya, pero mas nangibabaw sa amin kung ano yung mas maganda. Oo, maganda rin talaga na continue siya sa pag-aaral, pero ayaw namin kasi dumating yung punto na mabuli siya, pagtawanan siya, kasi maraming hindi naman nakakaunawa. Sa pag-asang masolusyonan ng problema na kanilang kinakaharap, sa iba't ibang manggagamot nakaabot ang pamilya ni Judy. Ngunit sa hindi may paliwanag ng dahilan, tila ba'y may pumipigil sa kanilang magpatuloy. Nga yun. Oo, pinipigilan nga. Dahil ang sinasakyan namin ayaw pa andarin, nasisira. Basta't nagawa ng paraan para huwag kaming matuloy. Ganun. At tanda ko parang may time pa nga na may nabalitaan ako na magaling na manggagamot. So ang plano ko noon, kinabukasan dadalhin ko si para mapagamot. Kasi hindi inaasahang pangyayari. Yung truck close ba na sinasakyan ko, na-aksidente kami, as in sumemplang yung truck na sinasakyan ko. Ayon sa tradisyonal na paniniwala sa Pilipinas, kapag ikaw ay inulagaan ng isang elemento, maaaring ipakita nila ang kanilang pagkadismaya o hindi pagsang-ayon kapag sinubukan mong lumapit sa isang manggagamot o albularyo. Ang mga ganitong hadlang, tulad ng nasisirang sasakyan, naliligaw sa daan o iba pang aberya, ay itinuturing ng mga senyales ng kanilang pangingialam upang pigilan ka. Buti na lang talaga natagpuan namin yung manggagamot na yun kasi napakalaking tulong sa amin dahil hindi lang naman physical na pagod ang naramdaman namin that time, pati na din sa pera kasi kahit saan-saan pumupunta kami para lang matapos na yung paghihirap namin. And doon, ginamot ako to the point na bumalik na sa normal ang lahat. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, sa murang edad ay dapat makaranas ang mga bata ng aktibong aktibidad tulad ng paglalaro. At mahalaga rin ang pakikisalamuha sa ibang bata. Ngunit si Judy, bilang isang bata na iba ang mga naranasan kumpara sa ibang niyang kapwa mga kabataan, ay hindi mawawala sa kanyang sarili ang magtanong. Nasasaktan din ako kasi ang dami ko talagang hindi nagawa dahil sa nangyari ng yan. Naawa na nga ako sa kanya dahil tarisari ng pinagdaanan niya, halos hindi niya na na-enjoy yung pagkabata niya, yung pagkadalagitan niya, dahil naalagaan na siya nga ng gano'n. Nung mga lumaki na ako, nung nagkaroon na talaga ako ng isip, nakwento sa akin ng nanay ko kasi nagtatanong din ako sa kanya kung bakit yung ibang bata hindi naman sila nagkakaganon, bakit ako? Sinabi nila sa akin na nung nasa sinapupunan pa lang daw ako ni mama, nung time daw na nagpagamot si mama kasi may sakit din siya, kinausap daw siya ng manggagamot. At doon namin nalaman na kahit hindi pa nasisilang sa mundong ito, ay tila nakasulat na sa bato ang magiging kinabukasan o kapalaran ni Judy. Nung pinagbubuntis ko po siya, malimit akong masama ang pakiramdam. So, sa amin namang mga taga-bukid, wala namang ibang takbuhan na ganyan, kundi albularyo. So, yung albularyo na pinuntahan kong yun, pagkakita sa akin, sabi niya, aba, magandang pangitain yan kasi yung pinagbubuntis mo ay magiging manggagamot balang araw. Sa ayaw at sa gusto niya, gagampanan niya yung pagiging manggagamot. Kaya hindi na din siguro nagulat si na mama na nangyayari nga sa amin yan kasi nga binigyan na sila ng idea ng manggagamot. Nagulat din sila kasi hindi lang isa, dalawa, tatlong manggagamot ang nakapagsabi nun sa kanila. Dapat daw maging thankful pa kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kasi sabi nila soon makakatulong daw ito sa akin, makakatulong daw ito sa iba. Maraming nagsasabi na mga naranasan at patuloy na nararanasan ni Judy isang pagsubok.
pagsubok na inilaan ng Panginoon para sa kanya. Pagsubok upang pagtibay ng kanyang paniniwala at paghahanda sa tadhana na nakalaan para sa kanya. Hindi, may pagsubok yun sa kanya. Kung gaano siya katibay, kung gaano ang pananalig sa kanya, yun ang kanyang gawin. Doon niya mapapatunayan pag siya ay hindi nawala at siya ay namuting na buhay, doon niya mapapatunayan kung anong kapangyarihan ng Diyos na pinagkakaloob sa kanya. Never akong nagtanong kay Lord, never akong nagalit, na inis, never talaga. Kasi sabi ko, kung talagang si Lord ang may pakana noon, feel ko hindi na talaga ako gagaling, like may stick na lang ako dun sa situation. Ang maging manggagamot ay isang napakalaking responsibilidad dahil hindi lamang ito tungkol sa pagpapagaling ng pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa pagharap sa mga hindi nakikitang pwersa na maaaring makaapekto sa buhay ng tao. Napaisip din naman ako sa magiging kapalaran niya, pero may part ako na masaya kasi ano yun kapag gift yun sa kanya. May time din na nag-iisip ako na napapaisip ako na may takot na kaya ba ito ng anak ko, magagapanag ba ito ng anak ko. Ang maipit sa ganitong uri ng desisyon sa edad ni Judy ay sadyang nakakagulo ng isipan. Kung tanggapin niya ito ay marami siyang matutulungan. Pero normal na buhay naman ang naghihintay sa kanya sa oras na ito ay kanyang tanggihan. Hindi siya tatanggi. Pero sabihin, halimbawa may kasalukuyan, may ambisyon pa siyang mag-aaral, mag-ganon, o tatanggapin niya kaya lang hindi pa sa ngayon. Oo, tatanggapin ko naman. Willing talaga akong i-embrace kung anong gusto nilang ibigay. Ang wish ko lang talaga, kung ibibigay man sa akin yun, sana wag mo na ngayong ganitong age. Kasi nga, nung bata nga ako, madami na akong hindi nagawa. So pati ba naman ngayong nasa ganito akong edad. Kaya yun lang. Sana ay hindi sa ganitong edad, pero willing akong tanggapin. Kasi nga, makakatulong din ako sa iba. Ganun man ang naging takbo ng buhay ni Judy. Marami mang nasayang na oras, marami mang pagsubok at sakit ang naranasan. Ngunit patuloy siyang nagpapasalamat. Patuloy siyang nananatiling matibay. At patuloy niyang dadalhin ang mga aral na nakuha niya sa mga ito hanggang sa oras na magampanan niya ang kanyang kapalaran.